Sige, sige. Pwede ako mag-Bisaya kasi taga-Bisaya ko, taga Davao ako. Sige, Binisaya, bay. Taga Cebu ko. Oh. But anyway, dito ako ngayon sa UK, sa England. Tapos para sa inyo, nabudol din ako eh. Kaya galit na galit yung misis ko rin na ba't ako mag-Marcos, sabi kong gano'n sa kanya. Eh wala, ayaw ko naman din kay Lenny kasi gano'n din, walang mangyayari. So sabi ko mag-Marcos na lang tayo kasi baka yung continuation ni Tatay Digong. Tapos karon kay naunsa na may nooni nga grabe ng droga sa Pilipinas. So saka yung pinangako niyang tren sa amin sa Davao kasi taga Davao ako. Nawala na yung budget, ginawa na ni Tambaluslos na ano. Ayuda, ang putang ina yan. Sorry in my language. Okay lang po, wala pong problema yan. Napropostrate talaga ako. Sabi ko sa mga kasamahan ko dito sa hospital kasi dito ako sa NHS sa medical field. Nung pandemic, before ng pandemic, very hard regard si Tatay Digong dito. Okay, in line to yung taga Malta, si ate. Ganon din ang respect nila kay Tatay Digong noon. Sabi nila, hey Ray, are you from Philippines? Yes. I like your president, yeah, very tough. I know he's very tough. We have a 911 in Davao. We are the only one in the country we have 911. You cannot smoke. You will be smoking just in the one side in the premises. You cannot smoke in the street. He's very strict. And bali yung peace and order as well is very good. So you better come to the Philippines when he's the president now. Sabi ko gano'n. Sabi na, we are very high regards to your president. We love him. He's very tough. He don't go with the American president, yeah? I know he's very tough. I love him. So you know the drugs in our country now is very, very minimal. Sabi ko gano'n, hindi naman na-diminish pero at least na minimal. Wala na yung mga ano dati. Yung mga addict talaga. So kaya ngayon, sorry, kinakabahan ako. Hindi ko sanay kasi sa magsalita. Okay lang po. At Kaya lang, master kayo ng lakas ng loob para magsalita. Kaya lang nagsusuporta talaga ako dito kasi napropostrate na ako lalo na yung kay lalo na kay SAS. Idol na idol ko sa SAS noon. Tapos si Thinking Pinoy. Nabubuisit ako niyan. Hoping na hindi kami makita dito sa Leicester Square o sa Piccadilly. Baka sabihan ko siya, gago ka pala, putang ina mo. Puntahan mo sa Bristol. Nagluloko mo kami dito sa sa mga pinagbabayaran ka pala ni Mel Robles sa kani Iyak-iyak na siya sa pagmamahal sa bayan. Lisa Tanas, hayop ka ngayon. Dito ka na sa Bristol. Sabi ko, wag lang mag-cross yung path natin dito sa Piccadilly Circus. Talagang mumurahin kitang hayop ka. Buisit ka, sabi ko, nabudol mo kami nun. Anyway, balik tayo dito sa Pilipinas. So, I hope magising na yung mga tao. Kung nandyan lang sana ako, baka magrarally din ako. Kaya lang, andyan pa yung mga pamilya natin. Gusto ko sana makabangon na. Okay na sana yung kay Tatay Digong eh. Kaso bumalik tong gagong bangag na to eh. Nakabalik. Kala ko i-continue sa yung mga infrastructure, build. Yung pala, biyahe ng biyahe, wala namang ginawa. Puro lang party ng party. Droga ng droga. Grabe. Dito, ginadefend ko siya sa hospital, sa NHS, dito sa Imperial, sa hospital namin. Kasi sabi ng mga puti dito, what happened to your president now? Why is dealing with the American? Yeah, sabi nga ni Joey, siguro may frozen veggie. Sabi ko gano'n. Sabi ko na yung alibay ko, yun, hidden wealth nila yan. Kaya gano'n. Kaya nasakripisyo kami, sacrificial lamb yung mga Pilipino. Ginagawa kaming bala doon sa West Philippine Sea, sabi ko gano'n. So, I'm hoping God willing na makabalik si Inday Sara. Kaso nagpabudol kasi si Sara kay kay Amy Marcos noon. I hope si Sara na ngayon magiging presidente natin. Anyway, salamat sa inyo.